Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Kasama po natin ngayon ang isang chemist, researcher, and an extensionist sa katauhan ni Mr. Rafael R. Rafael, which is actually one of the people na nag-advocate or nagtatrabaho para sa awareness of solid waste management here in PAC. Sir, I just have a few questions dito sa ating programang Ikaw, Ako at ang Kalikasan, para na rin sa kaalaman ng ating mga nakikinig ngayon. The first one is, what do you think is the role of solid waste management in development? Usually kasi kasama ng development is pag-produce ng maraming waste. So basically, ang ginagawa natin sa waste management is we see to it na hindi sumobra yung waste production natin in compare kung gaano karami yung mga produce ng waste. Kasi once again, magiging malaking problema yan sa environment. Kaya kakaroon tayo ng pollution, water, air, and even land. So, pangit naman na yung ating lupa and ating tubig is polluted kasi hindi mo na magagamit again for development. So basically, ma-hamper yung development kung hindi maayos yung inyong waste management, yung waste treatment ng ating bayan. So, sir, gano'n naman po ka-importante yung tinatawag ng segregation process natin dun sa solid waste management? Ayan. Yung segregation part kasi ng solid waste management, actually, dun yan sa mga household, sa mga producers, kung sino nag-produce ng waste. A big deal yan, napakalaki ng epekto nun. Kasi kung theoretically, kung meron tayong segregation sa household, ang itatapon lang talaga, based on natin, is about just 5%. Kung may ayos yun, kung marunong siyang mag-recycle, mag-reuse, saka mag-segregate ng mga basura nila. So, hindi katulad ngayon na pag wala yun, sobrang dami ng ating basura. So basically, 95% ang maaring ma-reduce kung ipapollow natin yung waste segregation. Now, the problem is, hindi lahat ng members ng society is aware, or they're aware pero hindi nila pina-practice yung waste segregation kasi nga medyo hassle eh. So, ang ginagawa namin yan, kahit nung nag-aaral pa kami, is to teach students, elementary, high school, even mga college students, para i-adapt nila. Kasi yung mga matanda, medyo mahirap din silang isway eh. Kung nakapanayan nila, yun na yung na-follow nila. Unless talaga meron tayong strong advocacy sa mga barangay to adapt segregation, I think magiging successful yun. But don't expect na pag sinabi ng national government na let's segregate, mangyayari agad-agad yun. Let's start sa pinakailalim. Kaya nga kami, ako nga sa'yo, nagsimula kami sa mga bata. Kapag bata pa lang, turuan na natin para paglaki niyan, tuturo nila sa magiging anak nila and so on. May mga yung segregation na tinatawag natin, di ba na by part siya with yung mayroong nagre-recycle, yung non-biodegradable at non-biodegradable. However, sabi nga po niya, yung awareness ng mga tao, hindi naman po lahat is alam kung non-biodegradable ba yun or recyclable na ba siya. Since katulad po ng plastic or yung mga papel natin, di ba sir? Paano mo may identify na this paper pala can be recycled or not? Okay. Basically, in choosing kung ano yung recyclable or hindi, depende yan doon sa waste materials. Of course, kanyari yung plastic mo ay ginamit mo for medyo hindi sanitary, huwag mo nang ilagay sa recyclable, right? Pero kung ginamit mo siya for grocery or something na medyo dry, pwede. In paper, the same thing. Kung ginamit mo lang siya pang sulat and kung ano, pwede. But of course, kung tissue paper yon, that's a big no-no, right? So, may konting common sense. Ito, based on experience. Ang ginawa namin doon dati, when we're introducing solid waste management is, hindi lang ganun kasimple like recyclable, biodegradable, and so on. No. Ang ginawa namin, you have paper, you have plastics, you have tin cans, and so on. Para at least, kasi may halaga yan eh, bawat isang yan. May halaga ang papel na recyclable, may halaga yung plastic, may halaga yung tin can. So basically, pwede pa maging parang income generating pa yon kung matino yung inyong solid waste management. So basically, ano yan eh, it's more on mga strategies rather than biodegradable and so on. Kasi i-arrange mo rin yun eh, balang araw. What if doon pa lang sa simula, naka-arrange na?
para pipick upin na lang sa papel for bebenta for recycled paper, yung tin cans for mga junk shop. So basically, strategy. Aside from the segregation process, are there any methods of disposal? Yes, marami. Nagawa? Yung sa paper, meron tayong mga nag-recycle ng paper. May mga big companies like Tipco, dyan sa Mabalacat, Pampanga, they're recycling mga papers to produce sa plastics, the same thing. Madali lang ang pag-recycle ng plastics. Tin can lalo na. May halaga yan sa mga junk shops. Sa plastics, the same thing. Different plastics has different prices. So, depende sa type ng plastics. Now, in terms of yung mga biodegradable materials, like mga dahon and of course, meron tayong tawag na composting. So, right now, meron tayong mga technologies which utilizes mga beneficial microorganisms. Ito yung mga mikrobyo na tumutulong para mapabilis mapulok na pwede may convert itong mga biodegradable materials into organic fertilizer. Of course, may limitation yan. Hindi pwedeng gumamit ng mga basura out of hospitals and mga delikado mga basura. Pero yung mga waste from kitchen, like mga pinagbalatan ng or mga winalis-walis sa mga bakuran, or even yung mga animal manures, pwede magamit yon to produce mga organic fertilizers. Kinakalat natin technology to, especially sa mga rural areas, kung saan yun ang karamihan ng kanilang mga solid waste. Para hindi lang masolusyonan yung problema sa basura, at the same time, maging mas useful pa itong mga to. Para magamit nila for farming, for gardening, or pwede na ibenta para may added income sila. Also, yun nga po, yung handling or yung transport process ng pag-pick up ng mga basura. Sabihin na natin sa bahay po, nakapag-segregate na po tayo. Ngayon, how important or paano na yung significance naman na role ng mga nag-pick up na yun para masabi natin na maayos yung solid waste management process na ginagawa natin? Of course, importante yun, pero mas mahalaga ang role nila sa pagsisimula ng program regarding solid waste management. In our community na San Nueva Ecija, hindi pipick upin ng mga dump truck yung inyong basura kung hindi sila nakasegregate. So basically, kung hindi ka matututo mag-segregate, may ipon yung basura sa harap ng bahay. So basically, yung mga ganong strategy, it will help para mapilitan, matuto yung household na kasi batas yun na kailangan nating desegregate na yung ating mga basura para makatulong tayo sa mga munisipyo and even sa ating barangay para hindi naman masyadong accumulate yung mga basura. So yung mga dump trucks na yun na nagkukolekta, dapat aware din sila doon sa mga kinukuha nilang mga basura para at least pagdating doon sa MRF nila, Material Recovery Facility, mas mapadali yung trabaho ng mga trabahador. Ano lang po ako, question. Di ba sabi mo, sir, hindi na pick upin kapag hindi naka-segregate. Ang pag-aware po ba kayo na kung halimbawa i-implement man natin yun sa Magalang? Alam niyo, it's not a matter of pag-work, but kasi nasa batas na kasi. So basically, dapat i-implement na natin. So basically, depende sa ng mga leaders natin kung paano nila i-push yan. Kung gaano ka-aggressive yung kanilang pag-implement ng But kaya nga, hindi po pwedeng magbulag-bulagan tayo sa problema regarding waste kasi napakalaki ng ating problema regarding this one. Napakagastos. So sabi mo nga, sir, batas na. What do you think are the factors kung bakit hindi natutupad or sabihin na natin na parang hindi ganun siya ka-strict na na-implement? Well, kasi mahirap din mahirap baguhin ang ng mga tao. Pinakakmati kailangan magsimula sa ilalim. Majority of the waste materials na naproduce ng municipality or cities, hindi naman sa mga factories or households yan. So, kung gusto mo talagang mabawasan yung waste materials na naproduce ng isang municipality or isang lugar, kailangan mo turuan yung mga nasa ibaba sa mga household level. Kasi sila yung talagang major na naproduce ng basura. Pero yung mga, di ba, sir, sabi mo nga, you should start sa mga bata. Pero hindi naman natin masabi na, di ba, yung mga din, given kasi sila minsan, di ba, hindi naman din parang ganun ka-seryoso pag tinuturuan natin. Parang masasabi na effective yung advocacy na ginagawa mo, yung campaign. Ano yan kaya nga, ang sabi ko sa iyo na you start sa simula for awareness. Then after that, high school, tuloy-tuloy dapat. Don't
level yan. Una, magiging aware lang sila. Then after siguro, ma-adapt nila yung hanggang sa magiging practice na nila. Hanggang after na practice nila, pwede na share sa ibang tao. So basically nga, ang inaal namin regarding this advocacy, mahirap namang galing kung kanino yung advocacy. Mas maganda kung kakilala nila kasabi sa kanila. Kung kapitbahay nila, kamag-anak nila, anak nila. So mas malaki yung impact na rather than manggagaling sa amin na hindi naman nila kaano-ano. Para at least mas mapabilis yung pag-i-implement ng mga ganitong advocacy nito. Sir, sabi mo, elementary, high school, at saka pagdating sa college. Pero di ba, sir, hindi naman, especially tayo, nasa academy din tayo, di ba? Hindi naman every now and then na bibigyan talaga ng pansin. Pag usually sa campaign lang natin inaano sa mga bata yung... No. Right now, I think even ang DepEd nakapasok daw sa kanilang mga subjects para maging aware yung mga bata. Even in climate change and other mga problems, napasok nila. Kasi nga, if we don't do something about this, magiging malaking problema to, lalo sa future generations. And the problem with this kind of problema is pag wala kang ginawa ngayon, baka wala ka na magawa balang araw sa problema. So basically, mas magandang start tayo ngayon habang maliit pa yung problema. Even though malaki na talaga. Any messages po for our listeners? The problem with mga basura actually is hindi lang yung volume. It's more on awareness, adoption nga itong waste segregation. Ang ating ipaalam lang sa mga tao na ang basura nagiging basura kung hindi mo alam siyang gamitin. But once na makita mo kung ano ang halaga niya, hindi siya magiging basura. So liliit yung ating volume. So hopefully kung matuturuan natin yung mga taong mag-recycle, mag-reuse, and even mag-segregate,